It's true, I can never earn your grace. Still, you give it freely every day. Even when my mind is overcome, say I won't be left here on my own. Your love is not distracted by my shame. You're near to me, you understand my pain. And when my burdens bring me to my knees, you are always there to carry me. I failed under pressure despite all my efforts, but your love keeps no record. You won't leave, you'll never walk away. Love won't fail, it never loses faith. Even when I feel like I'm losing control, you will hold me close. You won't leave, you'll never walk away. Constant through whatever I may face. Even when I feel like I'm losing control, you will hold me close. Even when my confidence is gone, lost within the mess of what went wrong, somehow you see treasure in me still. You've loved me all along, you always will. I failed under pressure despite all my efforts, but your love keeps no record. You won't leave, you'll never walk away. Love won't fail, it never loses faith. Even when I feel like I'm losing control, you will hold me close. You won't leave, you'll never walk away. Constant through whatever I may face. Even when I feel like I'm losing control, you will hold me close. No matter how far my heart runs away, I'll never escape your love. No matter what comes, you always remain. No matter how far my heart runs away, I'll never escape your love. No matter what comes, you always remain. You won't leave, you'll never walk away. Love won't fail, it never loses faith. Even when I feel like I'm losing control, you will hold me close. You won't leave, you'll never leave me. Constant through whatever I face. Even when I feel like I'm losing control, you will hold me close. You won't leave, you'll always hold me. Love won't fail, yeah, 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 yeah. Even when I feel like I'm losing control,
see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray you'd let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice that calls the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God above. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God above. Are worthy, Lord. And in all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And in all I am, my soul will bless your Greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find us, Lord. Until I see you face to face,
trust in you. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa inyong katapatan at pag-ibig sa amin. At ito'y amin nakikita sa pagbibigay niyo ng inyong biyaya sa amin sa araw-araw, Panginoong Diyos. Ngunit masigit niyong ipinamalas ang inyong pag-ibig nang mamatay ka sa krus, Panginoong Hesus, para sa aming mga kasalanan. Sa aming paglapit sa inyo, hinihingi po namin ng patawad sa aming mga nagawa na di kaaya-aya sa inyong harapan. Alisin niyo anumang magiging hadlang sa pagkinig namin sa inyong mga salita. Punan niyo, O Diyos, ang pangangailangan ng aming puso. Turuan niyo kami patungo sa inyong kalooban, gaya ng sinasabi niyo sa inyong salita. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa inyong pangalan. Pagpalain ka, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita. Buksan niyo ang aming spiritual ears, Lord, upang maging malinaw sa amin ang gusto niyong ituro sa amin, Panginoong Diyos. Purihin ka sa lahat ng pangyayari sa online service na ito. Dinadakila ka namin. Ito'y aming panalangin na may papurit na salamat. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Hi everybody, Pastor Arnold po. From my home to yours, Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating pong lahat. Dahil ngayon po ay magpapasimula po tayo ng bagong Christmas series. Natutokso po akong tawagin natin yung series natin na Christmas Won't Be the Same. Definitely, yung Pasko po ngayon ay Paskong pandemic. Di po ba? Kakaiba po yung celebration po natin ngayon ng Christmas party. Karamihan po ay via Zoom ang gagawin po nating Christmas party. Okay? So, hindi pa tayo nakakatiyak kung magkakaroon pa po tayo ng Christmas morning celebration. Naku, mamimiss ko to. Yung mga bata, mamimiss nila yung pipila sila sa mga senior citizens natin, mga volunteer ninong at ninang at magmamano itong mga bata na ito. No, meron pa nga nagtatatak pa para siguradong hindi umuulit. No, ito po mga bagay na ito ay tiyak na hindi mangyayari. Kakaibang Pasko, ewan pa natin kung ano po mangyayari. But for sure, it is not the same as last year. Okay? Dahil po sa nararanasan nating pandemic. Okay? So, pero seriously, because of the pandemic, ang title po ng ating series ngayon ay O Tidings of Comfort and Joy. Okay? Awitin din po yan. Di po ba? Dahil sa panahon po natin, kailangan po natin marinig na bagamat iba yung celebration natin, iba yung Christmas won't be the same, but tandaan po natin, it is the same message of comfort and joy ang kailangan po nating marinig. Di po ba? So ano man ang kalagayan natin, we need to hear this. We need comfort. We need the message of comfort. We need the message of joy na in spite of this pandemic, global ito, no? So, but we can still experience the joy of the Lord. Okay? So, pag-pray po ninyo ako habang binubuo ko pa po itong series na ito. So, we start up ngayon pong umaga na ito para po sa kauna-unahang message nitong Comfort and Joy series. Nagkaroon na ba kayo ng araw na parang nagsisi kayo
na sinabi niya, sana hindi na lang ako bumangon ng umaga. Sana hindi na lang ako tumayo ng higaan. Sana natulog na lang ako. Okay? Alam niyo, nagkaroon ako ng ganyang araw nung nakaraang Lunes. Okay? Hindi po maganda yung pakiramdam ko nung nakaraang Lunes. The night before, ay hindi po ako nakatulog dahil meron matindi yung sipon ko. Ayaw lumabas sa ilong yung sipon ko. Gusto sa bibig. Kaya pabangon-bangon ako, no? Nilalabas ko itong sipon na ito. So hindi ako halos nakatulog nung gabi na yon. Kaya kinaumagahan, ang sakit ng katawan ko, parang feeling ko parang may trangkaso ako. Chinek ko naman yung temperature, wala naman, ano? Tapos pagbangon ko, pagpunta ko ng lababo para maghilamos, naku, nakatambak po yung mga kalderong dapat kong hugasan. Ako kasi nakatokan na maghugas ng mga kaldero. No? So lahat talagang parang hello, hugasan mo na ako, no? So gano'n, so kailangan kong tapusin yung mga kaldero na yon. And then after breakfast, masama pa rin yung pakiramdam ko. Kailangan kong samahan si Ate Ace dun sa barangay hall namin para naman ayusin yung kanyang PWD card, no? So ginawa pa namin yon. Okay? Pero praise the Lord, nakuha naman yung PWD card. So okay din naman yon kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko. At kailangan ko pang magpunta ng PGH dahil yung doktora ni Marisa, meron siyang binibigay na gamot. So, kailangan kong pick upin doon sa PGH. Take note, no? Hindi maganda yung pakiramdam ko. Okay? But, parang iniisip ko, sana hindi na lang ako bumangon ng higaan. Sana natulog na lang ako. Sana silent night na lang. Hindi na lang ito. No? Ayoko nito. Gusto ko silent night. Tahimik lang. No? But all of us, kung titingnan po natin yung 2020, gusto natin silent night na lang. Di po ba? No? Kung ganyan po ang nararanasan ninyo, kagaya na nararanasan ko, siguro hindi man physically, okay? But emotionally, you're not feeling good. You pick up a good Sunday para po manood ng online service po natin. Because this morning, pag-aaralan po natin kung ano dapat natin gawin kapag yung paligid natin ay everything is going wrong na. Okay? Anong dapat natin gawin kapag binago ng Diyos yung plano mo? Okay? At alam niyo ba, ang kwento po ng Kapaskuhan, ito po yung tinuturo sa atin kung paano binago ng Diyos yung plano. Okay? What do you do when God changes your plans? Yun po yung title ng ating message po ngayon pong umaga. Okay? When God changes your plans. Ang Christmas story po. Okay? Everybody, meron silang kanya-kanya mga plano. Pero lahat ng mga plano na yon ay nabago. Okay? Walang plano. Ang original nilang plano ay nangyari. Hindi po. For example, kay Mary and Joseph. Kay Mary and Joseph, ang kanilang plano ay simple lamang. Itong engaged couple na ito, ang plano nila ay magpakasal ng simple lamang at mag-settle sila, magtayo nila ng sarili nilang pamilya, peace and quiet na silang dalawa lang, iikot ang mundo nila sa kanilang dalawa lang. Okay? At sa kalagitnaan po ng wedding preparation nitong dalawang ito, biglang may dumating na anghel. Okay? At nagbalita, oy, by the way, sabi niya kay Mary, yung plano mo, babaguhin ni God dyan. And sabi ng angel, may tatlong part yung plano ng Diyos para sa'yo. Huwag kang magugulat, huwag kang maiinhis, huwag kang magagalit, pero tatlong bahagi yung plano ng Diyos sa'yo. Number 1, magdadalang tao ka. Okay? Bago pa lang ikaw ikasal, magdadalang tao ka at hindi yan kay Joseph. Number 2, okay? Plano ng Diyos sa'yo, huwag kang maiinis. Okay? Itong paglilihim mong yan ay isang miracle. Isang himala. Hindi pa nangyayari yan kahit kanino. Wala pa. Hindi pa nangyayari yan. So, himala ikaw.
Sa iyo pa lamang, tatawagin niyang virgin birth. And then number 3, binago ang plano. And by the way, yung ipagbubuntis mo, yan ang anak ng Diyos. God Himself, yung nandiyan, yung pagbubuntis mo. God changes yung plano nitong mag-asawang, itong mag-fiancé na ito kay Joseph at saka kay Mary. God changes yung plan nila. Okay? Meron pa, si Herodes, si Haring Herodes. Okay? Ang plano niya ay maging hari ng Judea. Okay? At siya po ay appointed ng Roman Empire na maging hari over Israel. Pero hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. Appointed lamang siya ng Roman Empire. Itong lalaking ito, itong mama na ito ay talagang control freak. Parang dictator. Okay? So itong Herod na ito ay talagang paranoid na siya, no? Na talagang nag-iisip siya baka matanggal siya sa pwesto, baka palitan siya dahil hindi siya Hudyo eh. Natatakot siya eh. Okay? So he literally, para makontrol niya yung kanyang posisyon, para manatili siya doon sa kaharian na yon, pinatay niya yung lahat na nasa paligid niya. Pinatay niya yung asawa niya sa takot kasi baka siya pumalit eh. Okay? Pinatay yung nanay niya. Pinatay yung brother-in-law niya. Okay? At yung dalawang anak niya na lalaki na papalit sa kanya, pinatay niya rin sa takot niya na mawala ang kanyang posisyon doon sa kaharian na yan. May sayad po ng konti itong mama na ito. Okay? At nang marinig niya, okay, na isang hari ng Hudyo ang ipinanganak sa Bethlehem, naku po, nagwala na siya. Okay? Nagwala na talaga siya at dineclare niya na lahat ng mga bata under 2 years old ay patayin. Ganyan po kakatindi itong mama na yan. But, alam po natin ang kwento. Binago ng Diyos ang plano ni Herodes. Lahat po ng Christmas character na bago yung kanilang plano. Nabago na ba po ng Diyos ang inyong plano? Ilan po sa atin, okay, ngayon 2020, ay binago ng Diyos ang ating plano. All of us, di po ba? Okay? Sa 2020, binago ng Diyos yung ating po mga plano. Meron akong konting nilista dito kung ano yung mga binago ng Diyos. Tandaan ninyo, yung ating pong 40 days of community. Hindi natin natapos yon. Plano natin, magkakaroon tayo ng bonggang celebration. Lahat ng mga daughter churches natin ay mag-join tayo for a bonggang fiesta. Binago yung plano. Okay? Personally, sa aming mag-asawa, plano namin sa April, yung anniversary namin, magbabakasyon kami ulit sa Romblon dahil in-invite kami doon. Nabago din. Nagplano din po kami ng board natin noon na magkakaroon po ng doctrinal studies pagdating ng June, na mag-i-enroll kayo, tapos tuturuan ko kayo about doctrine. Nagbago din po yun. And we've been praying, Marisa and I, we've been praying na mamasyal kami sa Asia, no? Sa Japan or sa Korea. Nag-isip kami ng ganon. Nabago din po yun. Plans are changes. Binago lahat ng mga plano na ito. Mga wedding plans, no? Na alam niyo yun, di ba? Mga wedding plans ninyo, nabago din. Pero linawin ko po ito. Okay, let me be clear dito. Everything that happens to you in your life is not God's will. Okay? Hindi po lahat ng nangyayari sa ating pong buhay ay kalooban ng Diyos kasi binabago niya, di po ba? Hindi po, not at all. A lot of the problems na meron po tayo sa buhay po natin, tayo po ang nagdala nito. We just bring it on ourselves. Gumagawa tayo ng mga maling decisions. Sometimes, nagkakamali tayo, sumasablay tayo, pumapalpak tayo. Sometimes, nakakapagsalita tayo ng mga salita na mali. Okay? And God, hindi po ang Diyos ang gumawa po nito. Sometimes, tayo na mismo. And sometimes,
yung ibang tao ang naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganong problema. Other people cause it sa buhay natin. Okay? Dahil nandito po tayo sa sanlibutan na ito na talagang wasak na planeta. So everything is broken. We live in a broken planet. So people will hurt us. Dahil nagkasala tayong lahat. Ang lahat ng tayo makasalanan, sabi ganun sa Bible. And we all made mistakes. Ibig sabihin po dito, nasasaktan ko kayo, nasasaktan nyo ako, we hurt other people, sometimes intentionally, sometimes unintentionally, and sometimes people hurt us, sometimes intentionally, sometimes unintentionally. No? So, a lot of the problems na meron tayo ay tayo ang nagdudulot nito. So, a lot of things that happen dito sa sanlibutan na ito, not everything na nangyayari dito sa sanlibutan na ito ay kalooban ng Diyos. Excuse me. Rape, hindi po kalooban ng Diyos yan. Cancer, hindi po kalooban ng Diyos yan. Alzheimer's, hindi kalooban ng Diyos yan. COVID-19, hindi po kalooban ng Diyos yan. That's not God's will. It just happened. Why? We live in a broken world. And we pray, pinagpe-pray po natin, thy will be done on earth as it is in heaven. Diba? Why? Because yung kalooban ng Diyos ay hindi po palaging nangyayari dito sa lupa. Sa langit, oo. Pero dito, hindi. Okay? Almost hindi po nangyayari yung kalooban ng Diyos dito because binigyan tayo ng Diyos ng free will. Okay? At kadalasan itong free will na ito, kadalasan pinipili natin yung gusto natin, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Pinipili ko yung gusto ko, hindi yung gusto ng Diyos. Everybody else, ganun ang ginagawa natin. So we don't blame God for all the problems na nangyayari sa libutan na ito. We don't blame God sa COVID-19. It is because yung kalooban natin ang napipili, hindi yung kalooban ng Diyos. But sometimes, ang Diyos ay pumapasok. God intervenes. Ang sinasabi niya, okay, I'm going to do a special thing. Babaguhin ko yan. Pinabago ng Diyos yung mga plano natin. Sometimes. Okay? So, ang dami-dami nating plano for 2020, pero sabi ng Diyos, I will change all of that. Sabi po sa Bible, let's read this verse. Proverbs 19:21. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. So, gumagawa tayo ng plano, pero ang kalooban pa rin po ng Diyos ang siyang mangingibabaw. So, we don't blame God sa lahat ng mga problema sa sanlibutan. Diba? So, sometimes kasi we make yung plans natin dito sa sanlibutan na ito, and hindi po sila tugma doon sa kalooban ng Diyos sa atin. Sometimes we make plans, and then na-realize natin hindi natutupad yung mga plano natin. Why? Binago ng Diyos. So what do we do when God changes yung mga plano po natin? Yan po yung lesson, yan po yung isa sa mga lesson ng Kapaskuhan. Okay? So ngayon po, titignan po natin yung tatlong katotohanan para maalala po natin kapag hindi umubra yung mga plano natin. Okay? When God changes yung mga plano natin, we need to remember itong tatlong bagay na ito. Napaka-importanting mga bagay. Download nyo po ulit yung ating pong sermon notes sa description ng video na ito so you can follow along. Kailangan po natin itong notes na ito because madalas po tayong gumawa ng mga plano and sometimes, and madalas binabago ng Panginoon yung mga plano natin. Okay? Number 1, when God changes your plans, bakit? He is trying to get your attention. And pag binago ng Panginoon yung plano natin, kadalasan, He is trying to get your attention. Sabi nga, God whispers to us in our pleasure, but He shouts to us in our pain. Alam niyo, yung pain kasi,
kadalasan ito po yung megaphone ng ating Panginoon. Okay? Pain ay sinasabi lamang sa atin, are you listening? Are you paying attention? Masyado ka bang busy? Lagi ka nagsasalita? Okay? Na hindi mo na ako napapakinggan? Ang plano po ng Diyos kay Mary at kay Joseph ay napaka kamangha-mangha. Hindi kapanipaniwala ang plano ng Diyos para sa kanila. Hindi po siya ordinary. Okay? Isang extraordinary itong plano ng Diyos sa kanila. Tandaan niyo, ang plano na Mary, simpleng buhay lamang. Ordinaryong buhay lamang. Pero ang plano ng Diyos, extraordinary. So, nagpadala po siya ng angel. Okay? Hindi niya po madalas ginagawa yun eh. Hindi siya madalas nagpapadala ng angel eh. Pero dito, nagpadala siya ng angel. At sinabi ng angel nito, ito ang mangyayari sa inyo. Sabi niya kay Mary. And because what was going to happen, yung mangyayari doon sa buhay po ni Mary at saka ni Joseph. Okay? At sinabihan siya even before pa lamang mangyayari. Alam nyo, para sa atin, para sa inyo, hindi na po kailangan magpadala pa ng angel ang Panginoon para sabihan tayo. Kailangan makinig lang tayo eh. You just have to listen. Pero, parang hindi madali para sa atin yung makinig. Hindi tayo good listeners. I'm not judging. Pero sometimes, kahit nasa online service, nagmumultitasking tayo eh. Di ba? So, kahit na naka-tune in kayo, pero you are doing other things, how can you listen? Okay? Hindi tayo good listeners when it comes to listening to God. In fact, most of us ay poor listener. Instead of listening to God, we are talking all the time. Madalas tayo yung nagsasalita. Paano makakapakinig kung nagsasalita ka? Okay? Or hindi man tayo nagsasalita, lagi nakabukas yung radyo natin, lagi nakabukas yung television natin. Lagi ka nagsuswipe dun sa smartphone mo, lagi ka nandun sa social media, pasa ng mga kung ano-ano mga pinapasa natin sa social media. We are so busy and God cannot get through yung message sa atin. Madalas sinasabi ng tao, hindi naman ako kinakausap ni God eh. Hindi ko marinig ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Masyado nang jam yung linya mo. Okay? Masyadong busy yung linya natin. Tanong ko kayo. Nagkakaroon ba ng busy signal si God kapag tinatawagan ka kanya? Nakikita na ba? Naka-miss call ka pala kay God? Tinatawagan ka ni God pero miss call. Yes, madalas. Most of the time, gusto kang kausapin ng Panginoon pero hindi siya makapasok dahil masyadong busy yung signal. Nanonood ka ng television palagi, nanonood ka ng news palagi, lagi ka na sa smartphone mo. Hindi ka makaupo at makinig. God is there at gusto kanyang kausapin. When was the last time na umupo ka at sinabi mo, Panginoon, meron ka bang gusto sabihin sa akin? You don't do that. So God cannot get through to you. Hindi siya makapasok. Sabi po sa Bible sa Psalm 81 verse 13. Ito po yung desire ng Panginoon sa kanyang mga anak. I wish my people would listen to me. I wish my people would listen to me.
Pagdating po sa pakikinig, minsan, meron tayong spiritual ADD. Alam niyo ba yung ADD? Attention Deficit Disorder. Pagdating po sa pakikinig sa Panginoon, parang kulang na kulang yung attention natin. Bakit ba gusto ng Diyos na makinig tayo sa Kanya? Why does God want you to listen to Him? Alam niyo bakit? Para maligtas po tayo sa sandamakmak na problema. Because meron siyang perspective. He has the perspective na wala ka. Okay? Sabi po sa Bible, sa Proverbs 14, verse 12, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Sinasabi lamang po dito, karamihan po ng ating mga decisions na ginagawa natin, yung resulta po noon, yung end result po noon, dead end. Nagkaroon na ba kayo ng dead end sa buhay ninyo? Yeah. Okay? Nakagawa na ba tayo ng decisions na palagi natin, nung ginagawa natin ito, tama yung decision natin, okay itong decision na ito, gagawin ko ito, okay, papakasalan kong tao na ito, okay, dito ako magtatrabaho ako dito, okay, at magkakaroon ako ng relationship dito. At nung ginawa mo na lahat yun, resulta, hindi pala tama yung decision. Why? Hindi ka nakikinig kay God. On the first place, kinonsult mo ba si God dun sa mga decisions na yun? You were not listening to God. Kadalasan, you make decisions, iniisip natin na tama yon, pero sa dulo nun ay kapahamakan pala. The reason why is, limitado po yung perspective natin. Di po ba? Hindi natin nakikita yung pangkalawakan, yung pangmalakihan. Yung kabuuan, di natin nakikita. But God, nakikita niya na yung big picture doon. Nakikita ng Panginoon yung lahat na mangyayari. Nakita na ng Panginoon yung buhay natin sa 2021. Right now, alam niya na kung ano mangyayari sa atin sa 2021. Dahil hindi po limitado yung kanyang kaisipan sa space at saka sa panahon, no? Hindi po siya nabubuhay sa 24-hour planet. Hindi po. Hindi po limitado sa kanya, hindi po siya limitado sa 24-hour a day, no? So, kaya po niyang malaman kung ano mangyayari sa iyo, sa iyong buhay. Not only for today, but even for the next year. Para pag nagdadrive tayo papuntang Baguio, okay? Naalala ko si Eric tuloy. Pag nagdadrive tayo, no? Doon sa zigzag, okay? Tapos meron ka nasundan na truck na mabagal dahil punong-puno ng karga yung truck na to. Mabagal siya, hindi siya makaarangkada pataas kasi. Hindi ka maka-overtake kasi hindi mo nakikita yung kasalubong mo. Diba? So, susundan mo ito. Itong sasakyan na itong mabagal. Hindi ka maka-overtake. Baka kasi pag overtake mo, biglang mabulaga ka, meron ka palang kasalubong. Diba? So, sana, no? Wish ko lang. Kaya hindi sa wish list ko to sa Christmas. Sana, pagka nagdadrive ako sa Baguio, meron akong drone. Okay? Napapaliparin ko. At meron siyang camera. At mapapakita sa akin itong drone na ito. Yung perspective na pagka nag-overtake ako, makikita ko na wala pala akong makakasalo. Ang galing no, di ba? Ang galing na na-invento ko yun. No? So maganda sana na meron kang malawak na perspective na nakikita mo kung may pasalubong o wala. So pwede kang mag-overtake agad. Ay. Nung maliliit pa po yung mga anak po natin, tayo mga parents, meron tayong mga perspective na wala yung mga anak natin. Di ba? Madalas siguro sinabihan na natin yung anak natin, huwag mong hawakan yung plancha, mainit yan, papasok ka, masusunog yung kamay mo. Okay? So madalas sinasabihan natin, why? Dahil
galit tayo sa anak natin. No, kasi meron tayong perspective. No, meron na tayong karanasan na alam natin na kapag hinawakan ito mainit na plancha, siguradong mapapaso sila. Okay? So, not because na gusto natin sila masaktan or galit tayo sa kanila o naiinis tayo sa kanila, wag mo hawakan yan. No. Sinasabi natin sa kanila dahil mahal natin ito mga bata na ito. At dito po sa aklat na ito, sa salita ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos, ito yung isang bagay na kailangan mo sa buhay mo. And by the way, ito naman yung hindi mo pwedeng gawin. Ito yung mga bawal. Iniisip natin, pagka sinabi ng Diyos sa atin yan, iniisip natin, mas magaling pa tayo sa Diyos. I don't care, Lord, kung ano sinasabi mo. Okay, kahit na totoo yan, ayokong sundin pa rin yan. Ibinabaliwala natin yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos, no, I know, I have this perspective, but binabaliwala natin. God says, makapasok ka. Pero we still choose kung ano yung gusto natin. Tanda po ninyo, everything God does sa buhay po natin, ginagawa niya po yan for your own goodness. Para sa kabutihan natin. Dahil mahal niya tayo, ginagawa niya yun para ingatan niya tayo. As our Heavenly Father, sinasabi niya sa atin, ayokong mapasok ka, anak. Ayokong masaktan ka, ayokong maging broken-hearted ka, ayokong masaktan yung katawan mo. I don't want you to have a broken marriage. I don't want you to have a broken relationship. I don't want you to have a broken dream. So I will give you yung perspective ko if you will just listen. And if we don't listen, nasasaktan tayo, nagkakaroon tayo ng heartache, nagkakaroon tayo ng problems na hindi naman sana natin mararanasan kung nakinig lang tayo. When God changes your plans, number one, He is trying to get your attention. Okay? Number two, when God changes your plans, number two, God has a better plan. Kadalasan po, meron siyang mas magandang plano, kaya niya binabago yung mga plano natin. Jeremiah 29 verse 11, familiar po tayo dito sa talata na ito. Sabi mo, I know what I am planning for you, says the Lord. I have good plans for you, not bad plans, but good plans. Not plans to hurt you, and I will give you hope and a good future. Sa patuloy po natin dito sa future po nitong pandemic na ito na pinagdadaanan natin. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi ko alam. Hindi nyo alam. Hindi ko alam. Okay? Pero sabi ng Diyos sa atin, listen to this. I have plans for you. Okay? And they are good plans. Hindi sila masamang basta plano. Okay? Plans for hope and plans for future. Pero, hindi po niya ipipilit yung kanyang plano sa atin. At binibigyan niya tayo po ng pagpipili. Meron akong magandang plano para sa iyo, pero hindi niya ipipilit itong plano na ito. Pwede ka lang magpatuloy sa iyong maliit na plano sa iyong buhay. Okay? And sang damakmak na problema naman ang katumbas nitong mga plano mo. Kahirapan, stress, okay? And all these things. Just because pinili mo yung plano mo, hindi yung plano ng Diyos. But sabi ng Diyos, I have better plans for you. Ano ba alam natin sa plano ng Diyos sa atin? Okay? What do we know about God's plan? Kapag sinabi niyang babaguhin ko yung plano mo, okay? You know, it's bigger plan, it's a better plan, and it's a rewarding plan. Okay? And by the way, it's a difficult plan din. Tignan natin, pag-usapan po natin for a while. Yung ano ba yung plano ng Diyos sa atin? Okay? First,
ang plano po ng Diyos, God's plan for your life is always bigger than your plan. Okay? Palagi po. Palagi mas malaki pa kaysa sa plano mo yung plano ng Diyos. Kay Mary and kay Joseph, again, yung plano nila, well, just get married. Live a simple life. Magkaroon ng anak, okay? Settle down. And sabi ng Panginoon sa kanila, no. Mary, gagamitin ko kayong dalawa. Okay? I will use you as a couple to bless the entire world. Hindi kayo lamang, but buong mundo. Ang plano po ng Diyos is a lot bigger kaysa sa plano ni na Mary and Joseph. Na hindi naiisip, na imagine ni na Mary ito. And God's plan for your life is bigger also. Tandaan po ninyo. Na hindi mo ma-imagine ang plano ng Panginoon sa inyong buhay. Pag sinunod mo yung sarili mong plano instead of God's plan for your life, nalilimitahan yung buhay mo. Okay? Masasagad, nandun yung limitations. Wala kang ka-idea kung anong gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Okay? You have no idea kung anong gustong gawin ng Diyos through your life. In fact, hindi mo may imagine ito. You can't even, hindi maaarok. No, hindi kayang arokin ng kaisipan mo yung plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ganun kalaki. Okay? Pangalawa, God's plan is also more rewarding. It's much bigger and it's more rewarding. At ang susi po dito ay significance. Okay? Ang susi po dito ay satisfaction. Ang susi po dito, kahit saan ka mapunta, ito na yun. Yun na yun. Yung reward na yun. This is it. Okay? And kaya ako nabubuhay ay dahil dito. And it's not only more rewarding here sa lupa, but it's more rewarding in eternity. Kapag ginawa natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 2 verse 9 sa NIV version. Okay? No eyes have seen, no ear has heard, no mind has known what God has prepared for those who love Him. It's far more rewarding. Malawak po yung reward na inihahanda ng Panginoon. Hindi pa nakikita, hindi pa naririnig, hindi pa nai-imagine ng tao yung inihahanda ng Diyos. Okay? Pangatlong plano po, ang God's plan is at time harder. Hindi po ako nagbibiro. Okay? Madalas mahirap. Minsan, ginagawa mo na yung plano ng Diyos. Pero minsan, parang nakakalito. Mas lalo pa nakakalito. Okay? Tatanong ko, bakit nangyayari ito? Okay? Mas mahirap siya. And sometimes, it's even painful. Tignan po natin, no? Sa plano po ng Diyos kay Maria. Okay? Na plano ng Diyos, pagpalain yung buong mundo, simpleng plano ba? Hindi po. Hindi po simple yung plano na yon. Okay? Imagine po ninyo, for 9 months, mamumuhay po si Maria sa 9 buwan ng kakapinta sa kanya, ng criticism. Okay? Palagi nandyan, constant chismis, pinagchichismisan siya. For 9 months, pinag-uusapan siya. Dahil an unmarried woman. Okay? Engaged to be married dapat kay Joseph, pero buntis. Tapos sinasabi, virgin birth yan. Okay. Yeah, okay. Paniwalaan niyo ba yung kaibigan mo kapag ganyan na sinabi niya sa inyo?
So, ito po yung nararanasan po ni Maria noong mga panahon na yan. Constant criticism, constant gossip, at masakit po yun. Para po sa isang nagdadalang tao na yan ang kanya na-experience sa kanyang paligid. At nung araw na ipapanganak na, malapit na ipanganak yung kanyang baby, kinakailangan niya magpunta sa Bethlehem para magpalista doon sa census. Okay. At kinakailangan sumakay siya ng isang donkey. Mga kababaihan na nanganak na. Okay ba yung ganyang experience? Na malapit kaarawan mo na, no? At kailangan mo pa sumakay ng donkey para mag-travel ka pa. Ay, ang sakit po ata noon. Okay? Sigurado po, hindi po komportable yun para kay Mary. It was painful. Okay? Bago siya manganak, ganun pa yung kanya na experience. Then, nandito pa po yung painful and difficulty doon sa kanyang panganganak na mismo. Okay? Na mag-isa siya. Doon sa sabsaban. Na ang kasama niya ay mga kalabaw, mga manok, mga donkey. Okay? Na dapat sana kasama mo nanganganak, nandun yung nanay mo, binabantayan ka ng nanay mo, ng mga auntie mo, nakapaligid sila, binabantayan ka. Pero hindi, nag-iisa ka. Doon sa sabsaban. So, itong plano po na ito ay napakahirap. But, it is difficult, but it is a plan of promise. Hindi po naintindihan ni Maria noong mga panahon na yon. And I'm sure nagtataka si Maria noong mga panahon na yon. Madalas siguro tinatanong niya, bakit Panginoon? Why God? Why God? Bakit? But it was until later tsaka niya naintindihan. Alam niyo, may mga bagay po na nangyayari sa ating pong buhay right now na pinagdadaanan natin. Na marahil nagtatanong tayo, bakit Panginoon? Why? Why God? Why is this happening to me? Bakit ngayon pa? And to tell you the truth, hindi po natin maintindihan ngayon yung mga tanong natin why. Sabi po sa Bible, sabi po ng Panginoon sa John 13 verse 7, you don't understand now what I'm doing, but you will understand later. Kapag yung plano natin ay sumablay, kapag yung plano natin ay hindi natuloy, when God changes your plans, you need to remember, one, maybe He's trying to get your attention dahil di ka na nakikinig sa Kanya. And then number two, meron siya mas better plan para sa iyo. At yung better plan to ay bigger, more rewarding, and more difficult. Number three, the third thing, okay, why God changes yung mga plans natin, He is saying, I want you to learn to trust me. Gusto kong matutunan mo na pagtiwalaan ako. Yun ang sinasabi niya. Kapag sumablay yung mga plano po natin, sinasabi ng Diyos, trust me. Trust me. Okay? Imagine po ninyo itong Christmas story na ito. Itong Christmas na ito na kung paano sinubok si Joseph, yung pananampalataya ni Joseph, yung fiancé ni Mary. Okay? Na lumapit yung kanyang fiancé na si Mary, sinabi siya, honey, buntis ako. At alam mo, kung ikaw si Joseph, alam mo, hindi sa'yo yun. Okay? Ano sabihin ng fiancé mo, sa Diyos yan galing. Imagine yung test of faith kay Joseph noong panahon na yun.
nung sinabi ng kanyang fiancé. Imagine Mary, how many times na sinubok yung kanyang pananampalataya. Dahil dito, God's plan for their lives was so different. Ang kanilang magagawa lamang ay talagang pagtiwalaan ang Diyos. Wala na silang magagawa. Wala silang magagawa. Si Corrie ten Boom, sinabi po niya, sometimes you don't know God is all you need until God is all you've got. Doon sa pagkakataon na yon, when you realize, okay, wala na, doon mo ma-realize na ang Diyos na ang kailangan mo. In that moment, you need to learn to trust God. Sabi po sa Bible, there's only one way to please God. Okay? How do you please God? Sabi po sa Jeremiah 29:13, you will seek me and you will find me. You seek me with all, when you seek me with all of your heart. Saliksikin mo ako. Masusumpungan mo ako. Kapag hinanap mo ako with all of your heart. The first thing you have to do is you have to seek God. Okay? Seek God. Saliksikin mo siya. Sabi po sa Bible, it's only through faith. If you want to seek God, it's only through faith. And it's only through faith that we can please God. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So how do you please God? Not by religion, not by ritual, not by rules, not by regulation, but simply by seeking God in faith. Sinasabi po sa Bible, if we come to Him in faith, yun po ang nakalulugod sa Kanya. Gaya ng isang tatay na nasisiyahan siya kapag yung kanyang mga anak ay nagtitiwala sa kanya. Gaya ng isang nanay na nasisiyahan siya kapag yung kanyang mga anak ay nagtitiwala sa kanya. Ang Diyos po ay nasisiyahan sa atin kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. So what do you do when your plans fall through? Binago ang mga plano mo? You seek God. Saliksikin mo ang Panginoon. Marahil, kinukuha niya yung attention mo. Marahil, mas maganda yung plano niya. Okay? The Bible says, when you seek me, you will find me, sabi ng Panginoon. So, sabihin sa inyo pa, paano to? Okay? Let me tell you what to do. What you don't do pala. Okay? Dumadaan po tayo sa pandemic right now. Dumadaan tayo sa mga problema right now. Please, don't seek the solution. Okay? Don't seek relief. You are going through a problem right now. Matindi yung pinagdadaanan mo. Don't seek relief. Don't seek to get away. Takasan mo itong problema na to. No, don't seek for an explanation. If you are going through a problem right now, seek God. Sabi nga nun, if you seek me, you will find me. If you seek me with all of your heart. And sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. Okay? Second, the second thing to do when you have problem is you trust God. Seek God and you trust God. You trust that He knows kung anong ginagawa niya. He is wise. He is loving. He cares for you. Nakikita niya yung pinagdadaanan mo. Binasa na po natin last Sunday itong talata na ito sa Romans 8:28. Why don't we read it once again? Okay? Romans 8:28. Sabi-sabi po tayo. Ready? Go. We know that God causes everything to work for the good of those who love God and are called according
to His purpose for them. Sabi nga nung, we know. Okay? Hindi tayo nanguhula. Okay? We know for certain. We are confident. We know that God causes everything, hindi some things. It means everything. Kasama ba yung financial dito? Yes. Kasama ba yung COVID dyan? Yes. Okay? God causes everything to work together for the good. Hindi po sinabing God causes everything. No. Ang sabi po doon, God causes everything to work for good. To work for good. Not everything na nangyayari sa buhay po natin is good. No. Ang dami po mga bad things na nangyayari sa buhay po natin. Sometimes dahil sa mga passion natin, kaya nangyayari yon, o sometimes sa kagagawan po ng ibang tao, ba't nangyayari po yun? God doesn't have to do everything. No. But God causes everything to work for good. Sabi nga nun, if we love God, if we are living according sa kanyang plano, if we are living according sa kanyang purpose. Yun po yung pangako sa lahat ba yung pangako? Is that a promise for everybody? No. It is a promise for those who love God, who are living according sa plan and purpose niya. So, when your plans binago ng Panginoon, tandaan po ninyo, you need to understand, this is a test. God is testing you. Bakit kanya tinetest? Bakit isang pagsubok, isang pagsusulit kapag ka binago yung plano natin? Ano ba yung test na yan? Ang test po dito is, am I going to trust God? Or am I going to trust me? Yun po yung test doon eh. Pagtitiwalaan ko ba si God? O pagtitiwalaan ko yung sarili ko? Sa sitwasyon na pinagdadaanan ko, pagtitiwalaan ko ba ang Diyos? Or dadaanin ko sa sariling sikap ko? Kaya ko to? I can figure it out? Kaya ko to? Malalampasan ko to? Madalas na po natin hindi nakakaya. So it's a test, am I going to trust God? The truth is, you don't know. Hindi natin alam kung kailan matatapos itong COVID na ito. We don't know kung ano mangyayari sa 2021. None of us knows. At kung meron po nagsasabi dyan na alam nila kung ano mangyayari sa next year, huwag niyo po paniwalaan. Nobody knows what the future holds. Wala po makakapag-predict lahat ng mangyayari. Wala nga nakapag-predict na mangyayari yung 2020 sa atin eh. Okay? But we do know for certain. Okay? Meron tayong mga certain things na alam. We do know that God has a plan and a purpose for your life. Amen po ba? We know that. Alam natin na merong plano at layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung anong babaguhin ng Panginoon sa plano natin next year. We don't know that. But we do know that God will always be with you no matter what you go through. Alam natin yun. We do know na kapag nakapag-cooperate tayo sa Diyos, sa Kanyang plano, no? Sa ating pong buhay ay talaga naman masarap na buhay. In fact, 3 warning signs kapag hindi natin pinagtitiwalaan ng Panginoon. Okay? 3 warning signs when you are not trusting God. Okay? Ano po yan? Letter F,
Fatigue, wala sa notes nito. Fatigue, frustration, fear. When you don't trust God, pagod ka palagi. Frustrated ka palagi. Takot ka palagi. Di po ba? Yan ang mararanasan natin. Lagi ka natatakot. Lagi ka, parang napaparanoid ka na. You are worried all the time. It's because hindi mo sinusunod ang plano ng Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Sinusunod mo yung sarili mong kagustuhan. Warning sign po yan. Kapag ka natatakot ka na, it means meron ng ilaw na kumikislap-kislap na ganyan na sinasabing hindi ka na nagtitiwala. Kaya po pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang tagapagligtas natin. Not just to save us sa ating mga kasalanan, naparito rin po siya upang iligtas niya rin tayo sa epekto ng kasalanan. Ano yung epekto ng kasalanan? Failure, fatigue, frustration, fear, doubt, depression. Yan po yung mga resulta ng kasalanan eh. Epekto ng kasalanan niya, resentment, anger, worry, guilt. Ang dami. Lahat po ng mga iba't ibang mga emotions na nangyayari dahil hindi natin ginawa ang plano ng Panginoon. Kaya po, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak noong unang Pasko. Sabi po sa Bible, sa Psalm 138, the Lord will work out His plans for my life, for His faithful love endures forever. Sabi po ng Panginoon, meron akong plano. At ako ang mag-aareglo ng plano na ito. I will work it out. You just trust me. Pagtiwalaan mo lang ako. At sino ang gusto niya pagtiwalaan natin? The person of Christmas, Jesus Christ. Ito po yung announcement ng anghel ng unang Kapaskuhan. Today, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Bakit pa natin sineselebrate ang Pasko? Sineselebrate natin because God sent His Son, our Savior. A Savior has been born to you. At ito po yung personal Savior. Yes. Okay? Ba't kailangan ko ba ng Savior? Kailangan ko ba ng tagapagligtas? Hindi man ako nalulunod. Yes, kailangan natin. We need a Savior. Believe me. Okay? Kung hindi natin kailangan ng Savior, bakit pinadala pa niya si Jesucristo? We need a Savior. Whether you realize it or not, kailangan mo ng tagapagligtas. Ikaw na nanonood ngayong umaga, kailangan mo ng tagapagligtas. Kung hindi, sana hindi na dumating ating Panginoon Kristo. And God, hindi na sinayang ng Diyos ang kanyang panahon na ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Because He knows we need a Savior. You need a Savior. You need a Savior to save you from yourself. You need a Savior for your purpose. You need a Savior for eternity. You need a Savior para patawarin ang iyong mga kasalanan. Ang dami natin kailangan tagapagligtas. You need God in your life. Siya'y naparito, nagkatawang tao para mag-offer ng kaligtasan. Tinanggap na ba natin? Tinanggap na ba natin itong regalo na ito ng unang Kapaskuhan? Madalas kong sinasabi pagka-Christmas na ito, no? Na madalas na meron tayong mga hindi nabubuksan ng mga regalo kapag Pasko. Well, kumari, niregaluhan niyo ako nung last Christmas. No? Niregaluhan niyo ako. And then, ginawa ko sa regalo na ito, nilagay ko lamang sa ilalim ng Christmas tree namin. Pagdating ng March or April, kinamusta niyo ako. Oh, Pastor, nagustuhan mo ba yung regalo ko nung Pasko sa iyo? Ha? Nandun pa sa ilalim ng Christmas tree namin. Busy kasi ako eh. Hindi ko pa nabubuksan. Ano mafe-feel mo? Ano? April na hindi ko pa nabubuksan. Diba? Parang binaliwala ko yung regalo mong yan sa akin. Alam nyo, madalas, dumadaan ng Pasko,
ni hindi natin binubuksan ang regalo ng Diyos sa atin. And God is offended. Hindi natin, binabaliwala natin itong regalo na ito. You need to receive and you need to accept itong regalo ng Pasko na ito. Bakit pa tayo nagbibigay ng regalo kung di mo naman pala tinatanggap yung regalo? That's the essence of Christmas. Kaya tayo nagbibigay ng regalo dahil God gave His only begotten Son as a gift. Kaya tayo nag-exchange gift din. Kasi parang ang Diyos nagbibigay ng regalo. Bakit pa tayo maglalagay ng mga Christmas light? Diba? Yun ang essence ng Kapaskuhan, celebration ng Kapaskuhan, receiving the gift. Sana ngayong Pasko na ito, ngayong pandemic Christmas, tanggapin natin yung regalo na yan. Okay? Has God been trying to get your attention? Natuklasan ko po. Isa po sa pangunahing kaparaanan na ginagawa niya ito. Kinukuha niya attention natin through finances. Nahihirapan tayo financially and God is getting your attention. Second way, kinukuha attention natin through relational conflict. Hindi kayo nagkakaayos ng mga kapatid mo, ng anak mo, ng asawa mo. And sometimes God is getting your attention. Yun po yung dalawang paraan na ginagamit ng Panginoon para kunin yung attention po natin. You really need a Savior. Thank you for joining me today. Ngayon pong unang message ng ating pong series. Hindi po aksidente na pinapanood niyo ako ngayong umaga. Bago pa lamang po kayo pinanganak, alam na po ng Diyos na ngayong November 29, kayo po ay manonood ng online broadcast na ito. Para sabihin po ng Diyos sa inyo, mahalaga sa akin, mahal kita, meron akong plano para sa iyo. If you want to receive God's gift to you, I want to pray for you. I want to pray for you. Maybe you want to receive itong regalo na ito. Just follow me sincerely in your heart. Or maybe tinanggap mo na yung regalo na yon pero hindi mo na pamumuhay. God is calling you right now. Come home, my child. Uwi ka na. Balik ka na sa akin. Naghihintay siya. Regardless kung ano man yung kalagayan mo, gusto kitang ipanalangin. I want to pray for you. Okay? Invite mo ang ating Panginoon sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Habang ako ay nagpe-pray, sabihin mo lang, ako rin Panginoon, ako rin. Sa isipan mo lang. Sabihin mo, ako rin Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, gusto kita makilala pa. Gusto pa kita nang makilala ng higit pa. Unawaan ko ngayon, Panginoon, na-realize ko po ngayon na kinukuha mo pala yung attention ko. Alam ko, merong kulang sa buhay ko, hindi ko lang matukoy kung anong kulang ko ngayon, but ikaw lang pala ang kulang sa amin. Naamin ko po na madalas nakapokus ako sa aking sariling plano, hindi sa plano mo. Gusto kong magbago yung maraming bagay, pero hindi ko magawa. Salamat po sa pagpapadala mo ng inyong bugtong na anak. Ngayon pong Christmas season na ito, gusto kong tanggapin itong regalo ng kaligtasan. Panginoon Jesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita. Tinatanggap ko yung kaligtasan na pinagkakaloob mo. Nais kong sumunod sa iyo. Gusto kong matutunan na mahalin ka,
Gusto ko matutunan na pagtiwalaan ka. Palitan niyo po yung aking kalituhan ng inyong kapayapaan. Palitan niyo po yung guilt ko ng inyong kapatawaran. Palitan niyo po yung kawalan ng katiyakan ng inyong walang hanggang buhay. Salamat po. Salamat po na meron kang mas higit na magandang plano. Higit na magandang reward para sa akin. At minsan, Panginoon, mahirap na plano. Panginoon, hayaan mong pagtiwalaan kita. Gaano man to kahirap, gaano man to kasakit, Lord, I want to trust you. I want to seek you and I want to trust you. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong pong linggo ng umaga na ito. Again, Lord, I am praying that you continue to bless ang bawat isa po na naaabot nitong broadcast na ito. Ibigay mo po, Panginoon, ipagkaloob mo po yung pagpapala na nararapat po para sa kanila. Sa pamagitan po ng inyong lingkod, ipasa mo po sa kanila yung pagpapala na para sa kanila. Naway sumainyong lahat ang pagpala ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Maranasan nawa natin mula ngayon magpakailanman. Amen. Amen.